Sa punto po ito, panuorin po muna natin ang sinasagawang briefing na Executive Director ng NDRRMC na si Eduardo Del Rosario. At the moment, yun ang assessment ng ating forces on the ground. If there is a need na dagdagan pa, then we will do so. Sir, yung 2,000, sir, PNP o AFP na yun? Combination ng AFP saka ng PNP, yung 2,000 troops na nag-provide ng peace and order or security operations. Sir, That is the deployment of our troops in the entire region of Region 8. sir, parang ano kasi, 2,000 against, ilan na ba yung affected? 7 million? Well, ang importante lang naman, makapag-establish tayo ng presence sa mga urban areas na doon nagkakaroon ng gulo. Hindi naman natin i-cover lahat dahil majority pa naman peaceful. Ang talagang problema natin ay nakakonfined sa urban center just like Tacloban City. So, sir, in short, pinapadala natin yung mga sundalo at pulis because of for security reasons. Hindi dahil tutulong sila sa relief pag hanap ng mga patay, tutulungan yung mga residente, if possible, lilinisin na rin yung mga lugar na kung saan mas maluba ang sinalanta ng bagyo. Ang ating pong mga sundalo at pulis ay multitasking. Kapag hindi na sila kailangan sa security aspect, andyan pa rin sila, but they will surely help in other aspects of recovery. Ang ating mga sundalo ngayon, marami nga sila ngayon nakasama ng DOH, kasama ng NBI para sa mga pag-retrieve ng mga cadavers na sabi, reportedly, nakakalat pa din. At hindi lang security ang ginagawa ng ating sundalo, pati debris cleaning sila pa rin. Sir, how soon can we see them in the interior, sir, in the remote areas? Kasi yung observation, sir, they are in Tacloban, nasa airport, or in some parts of Tacloban, but matindi rin yung pangangailangan sa mga remote towns sa Eastern Samar. I think that is a misconception kasi ang 8 Infantry Division nakakonsentrate yan sa Region 8. Ang sinasabi lang natin, ito yung augmentation na nanggaling sa ibang lugar outside Region 8. Ang 8 Infantry Division na ando sa Region 8 ay may pwersa na 4,000 at sila yung nakadeploy sa different municipalities and barangays in the entire Region 8 at sila ay tumutulong sa pag-provide ng security, pagbibigay ng relief goods at sa debris cleaning. So itong augmentation, sir, we see them also moving into the remote communities. Well, if they will be tapped para sa security during distribution of relief goods, then they will be tapped for that service. Sir, doon po sa distribution ng relief goods, kunyari itong barangay na ito ngayon ang nabigyan, kailan po ulit nabibigyan? Dire-diretso po ba yung pagbibigay natin? At pang ilang araw naman po yung isang bagsak natin ng relief goods dun sa area naman? Ang relief goods per pack is for 2 to 3 days, ano? Basically 2 days kung medyo marami yung pamilya, pero kung konti, that can be extended to 3 days. And so every 2 to 3 days, uulitin natin yung cycle para mabigyan yung ating mga kababayan sa kanilang mga lugar. So makikita po natin kung every 2 to 3 days talagang massive yung ating logistics system, distribution, pati yung it starts sa pagpapack natin, pagre-repack ng mga family packs at pagdala sa lugar at pag-distribute sa mga evacuation centers at pagpapadala sa mga urban areas or town centers para makatulong din ang local government in the distribution process. Hanggang kailan po tayo magbibigay, sir? Hanggang makabangon na yung area? As long as it takes, gagawin ng ating gobyerno na matulungan ng ating mga kababayan. Wala tayong plano i-consider yung 2,000 augmentation. If need be, kailangan natin exaggerate yung number, double, triple that number, sir. Well, it is stabilizing actually. If the ground situation so requires na magdadagdag. Kung hindi naman kailangan, then that would be enough. Who would say, sir, kung kailangan magdagdag? Assessment ng Task Force Yolanda Head in Region 8. So as of this time, unless he says so, walang idadagdag tayo sa 2,000? Yes, at naka-standby din yung ating mga sundalo at kapulisan ready to support and provide assistance kapag kinakailangan. What is there other reason, sir, kung bakit hindi natin sila padala kaagad-agad? Other than hindi pa sinasabi ng Task Force Commander? Baka naman masuffocate natin yung area ng security forces. May problema rin tayo doon sa ground dahil nga sa pagkain, saka sa tubig. Pagka dinagdagan natin na hindi naman kailangan, another problem, yung pagkapakain ng mga sundalo at pulis, nadadali natin doon. So, we must optimize yung what is on the ground
At if that is enough already, then we will not send additional troops. If nangangailangan at nag-deteriorate ang peace and order, then dadagdagan. But report on the ground states that the peace and order situation is improving. Sir, kumusta naman yung distribution ng mga relief goods? Kasi may mga instances na nagkakagulo. Ano po yung ginagawa yung specific na mas mag-late? Well, kailangan natin dito yung suporta ng local government para ma-organize yung distribution. But we are doing our best to ensure that the distribution will be conducted ng walang kaguluhan. Sir, may mga private individual, doctor, nurses, at may mga dala silang relief goods para tumulong po doon. Kanino po sila pwedeng makipag-ugnayan? Well, kung relief goods po ang pag-uusapan sa DSWD, kung ang purpose po nila for medicines at mga doctors and nurses sa DOH. Who is in charge on the ground? Sa region 8, or the regional level, provincial level, city level? Merong designate ang ating chairperson, si Secretary Gasmin, at bawat area merong in charge. It is a multi-sectoral agencies, and merong tinalaga kung sino ang magiging in charge on the ground. Yan nga sir, sino, wala bang overall? The overall is Secretary Gasmin as the chairperson of the council. In Task Force Yolanda in Region 8, it is General Belormino, and he is accompanied there by Secretary Rojas, na talaga nag-provide ng leadership para masuportahan yung ginagawa ng ating mga ahensya on the ground. Sir, mabalik lang ako sa kaso. Wala pa ba tayong rough estimate kung hanggang saan? Parang may sinasabi kasi na hanggang 5,000, hanggang 10,000. Tayo ba sa NDRMC may rough estimate? Wala tayong rough estimate. We base our figures when we are confident already that the figure is accurate. But at the rate, sir, we're getting the numbers, sir, we could surpass the 2.5. I do not know exactly. I hope hindi na natin madagdagan pa. Ilan na ang mga towns na naabot na natin at ilan ang hindi pa? Lahat ng municipalities na puntahan na natin. So, nagbigay ng instruction ng ating Pangulo na ang Department of Interior and Local Government to ensure that all municipalities, all the mayors, the local chief executives are in their respective localities, and the DILG had already given information that as of the other day, they had already made contact with all the local chief executives. And what does that mean that made contact? Sabihin ba ayos na sila? O ano ibig sabihin nung Well, naabot na? napaka-importante nung maka-establish tayo ng communication dahil that will now serve or basis of our assessment. Kesa yung wala tayong ugnayan, hindi natin nakakausap, parang bulag tayo sa situation on the ground. Pag nalaman natin kung ano yung assessment o damage assessment and needs analysis on the ground, then maibigay na ng national government kung ano yung nararapat na tulong and prioritize that assistance that would be provided on the ground. Last question please, ano? Meron kaming conference. So, are last- you still in the assessment stage, sir? Of course, sa mga areas na bago pa lang nagkaroon tayo ng interaction with the local chief executive. Okay, last. Sir, may mga roads na po bang narusa na clear na? Well, ang announcement natin since 2 days ago, from Manila going to Tacloban City going to Mindanao ay bukas na at passable. Okay? Maraming salamat. Nakapila yung mga trucks. Alright, so may maganda akong bagong narinig ngayon kay NDRRMC Director Ed Del Rosario na sinabi niya, Joel, na napuntahan na raw nila lahat ng municipalities. Lahat, narating no? na nila. Pero hopefully, itong mga narating na nila na ito ay talagang maipamahagi na yung mga relief goods Totoo. na yan. Dahil isa yan sa pinaka-matinding problema. No? Isa pang problema dyan, Maris, yung replenishment. No? Kasi hindi lang naman pwedeng isang baksakan lang ng relief goods yan. Dahil ilang araw lang matatagal yung mga relief items na ilalaglag nila doon sa mga lugar na yun. Lalo pa dun sa mga taong ilang araw ng gutom. Ano? Hindi rin syempre sasapat yung isang supot, ibibigay sa kanila. Medyo kailangan din ng mas marami. Ang malungkot dito, pero ang general sentiment na natatanggap natin,
maraming dumarating na tulong pero hindi na ipapamahagi ng maayos. Oo nga eh. As a matter of fact, Hanggang ngayon. Joel, ang sinasabi ay umabot na raw sa 3.2 billion pesos ang halaga ng mga donations na Dami niyan. naiparating sa ating bansa. Pero karamihan doon sa mga kababayan natin nasa lanta, hindi daw nararamdaman yung mga tulong na yun. Siguro, mas maganda rin na malaman ng mga kababayan natin kung meron ng naitayong staging center, siguro yung magkakaroon din ng feeding area, kung saan sila pwedeng pumunta. Napakahalaga ng mga bagay na yan para maihatid yung tulong sa ating mga kababayan. Kasi ang challenge dito, Maris, wala tayong magagawa doon sa mga napatay ng bagyo. No? Ang challenge dito, mapanatili natin buhay yung mga nabuhay. Exactly. At isa rin sa mga tinutugunan yung seguridad at gaya nga ng sinabi ni Director Ed Del Rosario ay nakapagpadala na ng 2,000 puwersa ng pulis at mga sundalo para ma-establish yung presence especially dun sa mga lugar na talagang magulo para ma-maintain yung peace and order at gaya nga sinabi mo, law and order.